Gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa UK nga, free ang healthcare. Meaning wala kang kailangan bayaran. Meaning wala kang kailangan bayaran. Today, samahan niyo ako na pumunta sa aking GP. So ang GP, ito yung primary doctor. So dito sa UK, kailangan mong pumunta muna sa iyong GP bago ka ma-refer sa mga specialist kung kinakailangan mo. Example, may sakit ka sa thyroid, kailangan mo munang dumaan sa GP mo before kanila i-refer sa isang eksperto sa thyroid or sa isang endocrinologist. Kung i-compare natin sa Pilipinas, example, sa tingin mo may sakit ka sa puso, pwede kang dumiretso agad sa cardiologist, di ba? Kung diyan ka sa Pilipinas. Whereas dito sa UK, at I think sa ibang first world countries, before ka makita ng isang subspecialist, kailangan ka munang makita ng iyong GP or primary doctor before kanila i-refer sa subspecialist. Although sa Pilipinas, I think ganyan talaga dapat yung structure na kailangan ka makita muna ng primary doctor mo sa health, sa rural health unit or sa city health before kanila dapat i-refer sa subspecialist. But dahil nga sa Pilipinas pwede ka naman dumiretso sa specialista, so kadalasan sa atin ay dumidiretso na doon, whereas dito talagang sinusunod yung system na GP muna before kanila i-refer sa isang specialist. So yun yung background ng content natin for today mga kudoks, kasi gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa UK nga, free ang healthcare, meaning wala kang kailangan bayaran. Wow! No, medical service, blood test, mga imaging studies, kung ma-admit ka sa hospital, wala kang kailangan bayaran dito kasi free lahat. At kasama na kasi yan sa binabayaran mong tax kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa UK. Pero like every good thing, talagang may mga bad side din or consequence din ang free healthcare, kasi nga free, so lahat pwede mag-avail, di ba? So dahil diyan mataas or mahaba yung linya at saka waiting time kung kailangan kang makita ng isang doktor. So yun ang aasikasuhin ko ngayon mga kudok, kasi kung sumusunod ka sa mga previous kong videos, magsi 6 months na ako dito sa UK at nagpa-enroll nga ako dito sa GP clinic dito sa malapit sa hospital kung saan ako nagtatrabaho bilang isang doktor, at inabot na ng almost 3 months since nagpa-register ako mga kudoks for transfer dito sa clinic na GP clinic na malapit dito sa hospital. Hanggang ngayon wala pa rin akong feedback. So yun yung pupuntahan natin mga kudoks, kakumustahin natin kung bakit wala pa rin ako natatanggap na registered na ako at pwede na akong pa-check up sa akin GP at magpakuha ng mga blood test kung kinakailangan. So yun yung ating pupuntahan mga kudoks. But before tayo dumating doon, tingnan niyo yung view, ang ganda. Green ng surroundings mga kudoks, although medyo gloomy, at least hindi pa naman umuulan so far. Ganda ng view. So malaking greens or parang grass na part dito papuntang GP clinic or sa hospital. Halika mga kudoks, maglakad lang tayo. Kudoks, nasa GP clinic na tayo, pasok na tayo. So tapos na tayo sa pagkumusta mga kudoks, if okay na ang aking registration. So registered na daw ako sa aking GP at may appointment na agad ako for tomorrow ng hapon. So in-schedule na nila ako tomorrow na makita ng GP. So I think in-underestimate ko ang NHS. Akala ko matagalan na naman yung appointment. So nakakuha ko ng 1-day appointment agad, which is good. So hopefully okay yung doktor ko tomorrow or yung GP ko, at ma-arrange ang mga dapat i-arrange na mga blood test, at if kailangan bang mag-undergo ng mga further follow-up sa kanila, kasi doon nga sa England before, nagka-hyperthyroid ako at kailangan ako ng mga series of follow-ups if need pa bang i-continue yung medications ko or hindi. So
na-impress ako na nakakuha agad ako ng appointment for tomorrow. So hoping for a positive feedback. So ang hospital ko ay nandyan lang sa harap. At yung GP clinic ay nandito lang. So malapit lang siya mga kudoks. So, ang isa pang impressive na part ng free healthcare dito sa UK ay yung healthcare dito sa Scotland. Kasi dito sa Scotland, apart sa free nga if ma-admit ka, yung mga check-up, mga blood tests, mga imaging studies, dito sa Scotland may additional pa talaga na free medicine. So hindi mo kailangan bayaran yung prescribed medicines mo. So example ng mga regular antihypertensive meds, diabetes meds, so hindi mo to kailangan bayaran. So completely free. So wala talagang reason na hindi ka mati-check ng iyong doktor at walang reason na hindi ka iinom ng gamot. So yung issue na lang if compliant ka ba, or nagpa-follow up ka ba, or baka talagang matagal lang yung waiting time mo sa na makita ka ng isang doktor. So impressive. So ngayon mga kudoks, let's have a productive day mga kudoks, no, about mga delay na mga appointments at problem na matagal kang mare-refer dito sa isang specialist or makita ng doctor dito sa UK. So nung na-diagnose nga ako ng hyperthyroid late last year ng aking GP. So 'di ba GP nga yung unang contact mo sa doktor dito sa UK. So nakita ko ng doktor, may symptoms ako ng hyperthyroid. Kinunan ako ng blood test, tapos yun nga hyperthyroid ako. Ang nangyari, hindi ako ini-startan agad ng meds ng GP kasi nga parang parang hindi siya convinced talaga na yung values ng thyroid ko ay kinakailangan agad daw ng meds. So para observation lang, tapos kailangan daw ako makita agad ng endocrinologist. So inahabot ako ng actually 6 months mga kudoks sa mga symptoms ako ng hyperthyroid. Saka pa ako nakita ng doktor after 6 months. So nakita ako ng endocrinologist or ng thyroid specialist after 6 months na medyo nagtiis talaga ako sa symptoms ng hyperthyroid tulad ng weight loss, palpitations, difficulty sleeping, intolerance to heat. So talagang lahat ng mga bagay na yun ay in-endure ko for 6 months. Tsaka pa ako nakita ng doktor, nirepeat ang mga blood tests, kinunan ako ng thyroid scan, at saka eventually in-start na ako ng medications ko for hyperthyroid mga kudok. So yun nga, free nga yung healthcare, pero talagang may mga instances talaga na talagang maghihintay ka na makita ka ng isang doktor mo at saka magawa lahat ng mga test. So luckily wala naman nangyari sa akin ng 6 months na nag-wait ako for treatment ng aking thyroid, at luckily okay naman ako ngayon after na na-treat ako sa aking hyperthyroid. So yun nga lang mga kudoks, dito lang sa Pilipinas na makikita kagad ng doktor, private na doktor. Kung may pera ka, pwede kang pumunta agad sa doktor mo, gawin ang mga test at saka lahat-lahat. So dito talaga maghihintay ka. Free yung healthcare pero it comes with a price somehow. Tapos na ang ating appointment sa GP at nakakuha ko ng free medication at saka free din yung laboratory test ko mga kudok. So everything is good.